Hoy. 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 Ano? Oh, wala, ba't mahulog yung pusa? Ano? Ano pinabalala mo yan? Ha? Ano? Pinabalala mo yan? Ano? Okay. Ano? Shawarma. Eh! Oh! Meow! Bigyan. Balik tangan. Oh. Jesus, thank you for the food that we are about to eat. Thank you for providing for our family, Lord. Thank you for our blessings. In your presence, in Jesus' name. Amen. Amen. And amen. Thank you, Lord. Oh. Saan ka sa dito? Grabe. Bakit?
kaya ko po ipagtanggol ang sarili ko, Ginoong Pangulo. Ngunit, Ginoong Pangulo, sino po ang nagtatanggol sa ating institusyon? Sa ngayon, wala pang petsa kung kailan ang susunod na Yep. diskusyon ng Senate Building Committee. RG Cruz, PBS-CBN News. Samantala, tinanggi ni Justice Secretary Jesus Cristian Bumuli ang akusasyon na hindi kasali si dating sa kanya. Payo ng palasyo kay Cobb, sagutin at huwag iwasan ang mga alegasyong ibinabato sa kanya. Hold up the ready. Hindi niya po ito matatakbuhan. So mas maganda po rito kung siya man po ay masasalita ng kaso, ipaglaban na niya ang kanyang karapatan at ipaglaban ang katotohanan na naaayon sa kanyang mga ebidensya. Ginit naman niya po Bicol Party List Representative Alfredo Garvin Jr. Nauna nang sinabi ni Ko na intensyon niya bumalik sa Pilipinas at pasinungalingan ang mga alegasyon sa kanya sa tao. Sabi ko, ipakulong yan eh. Kurakot yan eh. Dapat pinapakulong yung mga ganyan. Nagpusa ka na nga, umangakin pa ka ng human courts or in any quasi-judicial bodies, depende kung alin ang may jurisdiction. But as of now, these remains as all acquisitions. Hirit ni Cebu 5th District Representative Vincent Luke Frasco, hindi dapat mabura ng pagbibitiw ni Ko ang umano'y pananagutan niya at ng kanyang party list. Nanawagan si Frasco na imbestigahan ang ako Bicol Party List. Pero nanindigan si Garvin na nananatiling walang bahid ang party list nila. Dagdag niya, nakasaad sa batas na hiwalay na entity ang party list sa nominees nito. Hindi nito aminado si Garvin na apektado ng issue ang social services na pinangungunahan ng ako Bicol Party List. This 2025 po, nakatanggap po yung aming mga initiated social services. So sana po, yun din po ang aking pinapakiusap sa different agencies na mailif na po yun at maibigay na sa Itabot nga ng alcohol. constituency. Inaasahang isusumite ng ako Bicol Party List sa COMELEC sa loob ng linggong ito ang resolusyon na nagtatalaga sa kapalit ni Ko. Vivian Bulia, ABS-CBN News. Mismo nagpapaimbestiga na maanumal ang flood control. Sa gitna ng Ma, I love you. alegasyon kaugnay ng malawakang katiwalian, nagdiin si Pangulong Marcos sa League of Vice Governors of the Philippines kung paano maibabalik ang tiwala ng taong bayan sa pamahalaan. The unscrupulous abuse of power and greed must come to an end. Dismayado ang maraming Pilipino dahil sa mga patong-patong na isyu na lumunod sa kanilang araw-araw, sa kanila araw-araw. That is born from years of frustration that the government characterized by systemic dysfunction and unfulfilled promises. Reforming our government is the only way because we have to win back the trust of our people. Ayon sa Pangulo, dapat manatiling tapat sa tungkulin at responsibilidad ang bawat kawani ng gobyerno at tiyaking may pagbabago at konkretong solusyon sa paglaban sa korupsyon. Katrina Domingo, ABS-CBN News. Dinadahan pa rin ang mag-asawang negosyante at kasosyo nila na nagulat na nawawala sa Taguig City noong Hulyo. Pero nadiskubre ng Criminal Investigation and Detection Group na may gumagamit sa credit cards ng mga biktima matapos silang mawala. Sa isang transaksyon, umabot sa mahigit 1 milyong piso ang halaga ng gadgets na piniling gamit ang credit card ng mag-asawang nawawala. Nagpapatron, Karen de Guzman. Nakuha ng CCTV ang babae nito na pumasok sa isang gadget store sa loob ng isang mall sa Quezon City noong July 15. Hawak niya ang isang ID at nagpakilala ang kapatid ni Henry Pantoliana, isa sa 3 nawawalang negosyante sa Taguig. Ginamit ng babae ang credit card ni Henry pambili ng mga bagong cellphone na umabot sa higit 400,000 piso. Nangyari ang transaksyon 7 na araw matapos huli nakita si Henry, kasama ng kanyang misis na si Margie at isang kasosyo sa negosyo na si Richard Cadiz. Ang dami cellphones na binili nila. Almost a million na nga. We don't know yet. Wow. Baliw. So, siyempre, Ang galing credit card yan, walang limit. Meron talaga, pero ang credit card dahil sa kahina-hinalang transaksyon. Noon namang August 10, nakita rin sa CCTV ang isang lalaki na may suot na sombrero at face mask sa isang coffee shop sa Cavite. Nagpakilala siyang si Henry
at nagkaroon ng 50,000 bakit pesos na nililimit yung credit card pala? Dahil ba sa credit score? Gamit ang isa pang card ng biktima. Sa araw ng yun, bumili ang lalaki ng higit 20 piraso ng cellphone at iba pang gadgets na nagkakahalaga ng higit 600,000 piso. Kung makikita mo ito, pilit niyang tinatakpan yung tattoo niya. There was an attempt to hide any markings that would lead to the identification. No? May pinakita sila na mga IDs proving na sila ganito, sila ganyan. So, hindi pa natin talaga nakita kung ano yung priniset nila ang IDs. Ayon sa kaanak ng isa sa mga biktima, hindi sina Henry o Margie ang nakita sa video at hindi rin niya kilala kung sino mga ito.